Hello mga kabakes! Another day and another cake na naman ang ating gagawin, of course. So for today's vlog, samahan po ninyo akong gumawa ng 2-tiered cake, mini-tiered cake para sa 10th birthday ng isang boy. So ang theme nga nitong cake na ito is Roblox theme cake, and ang cake base nito is chocolate moist cake. So ito talaga yung cake base na laging in-order sa akin ni ma'am. So ito nga pala is ang nag-order ay si Ma'am Arlene Matre, and siya is talagang suki ko na no mga nakaraang pa. So sa akin siya nag-order ng cake. So ayan guys, nga yung cake na ito ay ayan, makikita ninyo ay naka-assemble na siya and naka-crumb coat na. So I think napapanood nyo naman yung iba kong cake vlogs about 2-tiered cake, and doon is mapapanood nyo kung paano ako mag-stack ng ating cake. So ayan guys, ito ay napakadali lang ang gawin, at final frosting nito is plain white muna yung sa baba, tapos ay alagyan lang ng parang fault line, kumbaga siya mga bricks. Tapos ang mahirap dyan ay ering top tier ay patungan pa ng color blue, pero ayun, atin namang na-achieve ba natin siya ng maayos at malinis. So yung mga toppers nga nito is printable lang, pero yung inspo ng cake na ito is fondant yung gamit. But since hindi po ako maalam mag fondant, ay ayan, soft icing lang. Tsaka mas affordable talaga yung soft icing kaysa fondant. Ako nag-try mag fondant na mga ibang cake details like flowers, yung may mga cutters, tapos ay yung mga names. Kaso ay talagang ang pagod niya ay what more kapag i-cover pa natin yung buong cake, di ba? So I think ay soon, ay mga next month ay mag-try ako na mag-cover ng fondant. Pero nag-workshop ako guys noong January. Pero parang hindi ko lang siya tinuloy-tuloy kasi ay medyo natatakot ako. Kasi first workshop ko lang yun, natatakot ako na baka dumating sa point na malusaw at masira yung fondant. Ay hindi ko pa naman gamay. Ay ang hirap pa naman ng gawin. So, ayan, atry ko siguro next month, and atingnan ko kung makakapag-offer ako, since ay, paano kaya pag walang aircon, diba? Dapat kasi ay kapag nag-fondant is may aircon ka, and syempre hindi siya pwede sa freeze, hindi siya pwedeng i-chiller, kasi maaaring mag-moist yung fondant at maaari siyang malusaw. So, ayan guys, kamusta naman kayong lahat? So, ngayon ay, ito nga pa ng cake na ito is ginawa ko last October 8. And, ayan, ngayon ko lang siya na-i-upload. So, ako'y nagandahan din sa cake na ari. Tapos, aray, may kasabay pang isa. Yung ribbon cake ay, ayan, ating a-upload doon sa mga next, sa mga ibang araw. A-upload ko yung cake na yun kung paano ko nagawa. So, ayan, ganyan ako guys. Para kaunti lang yung gamit natin na food color is pina-frostingan ko muna siya ng color white, and then tsaka ako mag-finalize ng pag-frosting ng mga ganyang kulay para konti lang yung magagamit natin na food color. Anong mahal pa naman yung food color, lalo na kapag mga red. Ganyan yung mga techniques na inagamit ko para mas matingkad yung kulay nila. But since yung nasa inspo ay light blue lang, so ayan. Tapos ito guys ay dineliver ko dun sa kanila around 3 PM. Ayan. So ayan guys, kung may mga katanungan po kayo regarding sa mga cakes, even though hindi naman ako ganun ka-expert, ay try ko na sagutin kayo yung mga katanungan ninyo. And somehow is merong nag-comment nung nakaraan about dun sa number cupcakes ko na supposed to be daw is dapat ata ay tanggalin ko yung cupcake liners dun sa mga cupcakes. So, sa akin naman is parang ayoko nang makatanggal ba yung cupcake liner. Basta gusto ko kasi ay yung may cupcake liner sa mga cupcake, number cupcakes, ganun. Kasi for me ay parang mas malinis siyang tingnan. Yes. And ako naman ay hindi na masyado nag-offer ngayon ng number cupcakes. Kasi bumili na ako ng molder ng number cake. And ayun, ang ganda guys ha. Pero ang nako-consume din pala na butter nun is same
dun sa mga regular sizes na cake. Pero mura lang yung bili ko doon sa ating number cake. So ayan guys, ayan, naglagay tayo ng color gray dito and ating in-script, and then dito is magdodraw tayo ng parang brick. So manual lang yung gagawin ko. So gumamit ako ng toothpick para magawa yun. So ayan, panoodin nyo guys, napakadali lang nitong gawin. So ito is kayang-kaya din gawin ng mga baguhan na bakers, lalo na at ito ay soft icing lang, tapos mga printable toppers lang. So madali lang siya. Pero syempre, kapag mga baguhan pa lang ay medyo mangangapa ka talaga. Gaon din ako. Bago ko ma-achieve yung mga ganitong na cake is, yung ice na cake is, marami rin akong pinagdaanan dati. Na yung 4-tiered cake ko ay imbis na mataas ay maliit lang kasi ay per is by 3 lang yung taas, ganyan. So hindi ako ganun kagaling pa dati. Pero ay ako'y thankful at kahit gano'n na ako bago pa lang ay mayroong mga nagatiwala agad sa akin na gano'n. And ayun, dahil doon is mas napapractice ko yung aking skills pa pagdating sa ganito. Talagang hindi ko naman hilig yung pag-bake. Pero nung pandemic nga is, ayun, pumasok ako sa MTTCI or sa TESDA. Kasama ko yung tita ko and ayun, doon ako natutong mag-cake. Pero syempre doon na hindi ka naman masyadong magiging hands-on kasi may mga group kang kasama na may mga katulong ka ganun. So kumbaga mas na-enhance ko pa yung skills ko sa ganito is sa panonood sa mga cake vlogs ng ibang bakers and sa mga YouTube. So marami talaga ako guys pinagdaanan bago ako maging ganito ba yung paggawa ko ng cake na yung boiled ice. Nung una kasi boiled icing pa yung nagamit ko, pero ngayon ang akin nagamit ay whipped cream para sure na stable. Kasi dati nung boiled icing ang inagamit ko sa pag-practice ay hindi ko talaga siya kabati ba. Hindi siya stable. Kaya ayun, gumawa ako ng way, nag-search ako kung ano ba yung mas magandang icing na hindi na kahit hindi nalutuin and stable, yung hindi nabagsak. So ayun, dati ang gamit ko is Everwhip. Pero ako ay din nalusawan din dun at ako nahihirapan. Edi nag-shift ako sa ibang ang whipped cream. And siguro ay may pagkakamali din naman ako sa pag-freeze ganyan. Siguro sa iba gamay yun, pero sa akin ay hindi ko na siya gamay. So nag-shift ako sa ibang whipped cream na maganda at stable na kahit umulan or uminit ay hindi siya talaga nalulusaw guys. So ayan, naglagay na tayo ng mga printable toppers dito. And syempre, ito po sariling edit ko lang. And ako ay nakuha lang ng mga ganitong toppers is sa Pinterest app. So search nyo lang guys. Kasi doon ay ang dami talaga mga toppers na inyo makikita. Merong naka-layout na ganyan. Pero ako nililayout ko isa-isa para matansya ko yung laki. Para sure na kasya doon sa ating cake. And ito na nga guys, itong ating 2-tiered Roblox tin cake. Happy 10th birthday, Paste! Thank you so much po ma'am sa pag-order nitong ating cake palagi. And sa aking mga viewers, thank you so much po sa panonood palagi ng ating mga cake vlogs. So don't forget to subscribe and like and share these videos. Bye and see you in my next vlog!